Hi Capricorn! Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan Capricorn, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So, yan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. Message nyo na lang po ako sa mga gusto pong mag-inquire ng ating private reading. Okay. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Capricorn. Ace of Swords. Naku, Capricorn. May nakikita ko dito na, yan, kita-kita naman, di ba? Parang meron kang tina-target, pero masyadong risky. Okay? Meron kayong parang pinaglalaanan ng oras at attention ngayon. Pero masyado siya, guys, delikado. Yun po yung pinapakita sa akin dito. And aware ka na pwedeng ikatalo mo to. Aware ka na parang hindi siya, guys, magiging successful kung ano man itong mas pinagtutuunan mo ng pansin dito, no? Nakikita ko na parang nagkakaroon ng tension dito. Tension, pwedeng sa pagitan ng ibang tao, pwedeng ikaw yung namamagitan. And parang nandun sa point na yung ibang Capricorn daw this week is possible na parang may ipit kayo. Okay? Seven of Swords. Ayan. May nakikita ko na parang medyo nagiging sensitive din daw po ang mga Capricorn this week, no? Sa mga susunod na week, next week, medyo sensitive daw po kayo. So, hindi naman daw intensyon ng ibang tao na parang ikaw yung matamaan, pero ikaw yung natatamaan. Yun yung nakikita ko dyan. So, Capricorn, siguro mas maganda rito na parang yun nga, parang bulag-bulagan ka muna. Okay? Pakiramdaman mo kung para sa'yo ba yun? Kasi guys, pwedeng magdulot siya guys ng kapahamakan, no? Yung tipong akala natin is para sa atin, pero hindi naman pala siya guys para sa atin. Naapektuhan lang tayo. Parang ganyan. So, magdudulot lang siya guys ng malaking disappointment sa inyo. Tignan pa natin guys, meron tayong Four of Cups. Diba? So, mag-ingat daw kayo guys sa mga bibitawan yung salita, sa mga action na gagawin nyo, mga desisyon na gagawin nyo. Kasi pwedeng maging, siya guys, disappointment nyo. Magiging disappointment nyo. Kasi si Four of Cups, guys, disappointment yan, no? Tapos parang magsisisi ka, manghihinayang ka, bakit nangyari yon. So, siguro, this week, guys, medyo maging maging pahihapa ka muna. So, kung ano man yung mga negative na parang tingin nyo is against sa inyo, pero hindi naman yun ang intention ng ibang tao. Pero ikaw yung maapektuhan. Pwede rin naman guys na patama sa magulang mo, sa person mo, sa kapamilya mo. Parang though nandun ka na sa point na hindi naman para sa inyo, pero yung intention mo na makatulong or protektahan yung taong yun kasi malapit nga sa inyo. Kaya parang ikaw na yung parang magiging tagapagtanggol nun. So, sinasabi lang dyan guys na huwag kang makialam. Parang huwag ka na makialam pa sa gulo na yon. Kasi ikaw lang yung may iwang luhaan dyan. Okay? Ikaw lang yung masasaktan dyan guys. Though ang intention mo lang naman guys is concerned ka lang naman. Gusto mo lang naman guys ipagtanggol yung taong yun. Pero, di ba, iba yung nangyayari. Okay, tignan natin. Meron tayong Three of Swords. Ayan. So, guys, itong Three of Swords na to, siguro may mga tinatamaan dito, may mga na-involve ba sa third party or masyado, guys, kayo nagiging sensitive kasi parang sa kanila biro yung talaga intention siguro talaga nila na patama sa inyo. Pwedeng sa kanila, biro na lang yun eh. Pwedeng ang akala nila sa inyo hindi na kayo affected pero naapektuhan ka pa rin. Nasasaktan ka pa rin. No, nai-stress ka pa rin. Ganun yung pinapakita sa akin dyan, guys. Okay? Tignan natin. Okay. Meron tayong 10 of Wands.
Okay. So guys, itong 10 of Wands, relocation, pwedeng paglipat din ng bahay or trabaho. Siguro nandun na kayo sa point na masyado ng below the belt doon sa company na yon, masyado na kayo guys inaabuso. So sinasabi lang dyan na parang kailangan nyo ng lumipat, no? Hindi na guys healthy yung environment. Masyado na guys toxic. Yung iba naman sa inyo pwedeng Capricorn kung sa relationship may na-involve dito sa third party. Then baka nagkaroon na ng separation. Then parang nagkakaroon Capricorn ng bawian ng gamit eh. Oo, may solian ng gamit na nagaganap dito. Okay? Tignan natin guys. Okay. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Capricorn. Meron tayong 4 of Swords. Iba sa inyo guys, meron kayong minamanifest. Ayan, mas maganda talaga guys mag-manifest din ngayong full moon. Oo, 3 days naman yung full moon na yan. Okay, start na siya kahapon. Oo. Kahapon ba? Oh, okay. So, yes, kahapon nga ata. Oo, start na siya. So, sinasabi lang dito guys, 4 of Swords, parang eto na yung mas magandang araw na mag-manifest ka or, ayan, gumawa ka ng ritual. Okay, ayan o. Minsan kasi guys, nasa intention na lang din talaga natin. Hindi nyo na guys kailangan ipagawa sa ibang tao. Okay, pero kung sa tingin nyo is medyo distracted ka, so normal lang na ipagawa nyo na sa ibang tao yung manifestation na yan. Pero kung focus ka naman, walang heartbreak, nandun yung intention sa minamanifest mo. So, push mo yan guys, okay? Tignan natin guys. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong The Magician. Okay, The Magician guys, nakikita ko dito, parang magiging abala ka daw po. Oo, magiging abala ka lalo sa trabaho, busy, kasi parang busy sa trabaho, pwedeng sa bahay. Ang dami nyo guys inaasikaso, yun po yung pinapakita. Okay, meron tayong 6 of Pentacles. Okay. Meron tayong 6 of Wands. So, kasunduan to guys, sa pinapakita sa akin dito. 6 of Pentacles kasi pwedeng merong pag-uusapan daw this week about event. Baka event organizer ka. Iba sa inyo guys, baka meron kayong isi-celebrate. Birthday, binyag. So, kung ano man to guys to, basta merong celebration dito. Then parang may kasunduan. Parang pag-uusapan or pagpaplanuhan kung itutuloy ba tong mga plano na to. Okay, pero I think guys, itutuloy ito. Siguro yung pag-uusap lang dito is ano yung magiging setup. Okay, sige, tignan pa natin guys. Meron tayong protect your feelings. Ayan, medyo magiging sensitive talaga kayo guys this week. No? So, protektahan mo yung sarili mo kasi medyo may karmic ata this year. Capricorn. Meron tayong courage, distracted, ang mga Capricorn. Hindi kayo makapag-focus talaga, healing. So, yung iba sa inyo guys, pwedeng fresh pa talaga, no? Kung nagkaroon guys ng hiwalayan, pwedeng may involved na third party. So, napaka-fresh pa ng mga nangyayari. So, ay possible na nagkakaroon ng anxiety yung iba sa inyo. Hirap na hirap kayo guys na i-let go. Okay, parang sobrang sinaktan ka talaga ng person mo. So, sa malinaw na pinapakita sa akin yun, guys. Sa ngayon, guys, kailangan protektahan mo yung sarili mo. Yung person mo kasi, iniisip-isip ka rin neto ngayon. Okay, yun nga lang, guys. Pwedeng masyado pang, masyado pang matindi yung tension sa pagitan niya. So, hindi pa siya, guys, advisable na pag-usapan niyo na siya ngayon. Parang ganyan. Oo. Tignan natin guys, meron tayong honesty is the best policy. Okay, so siguro guys, hindi nagiging honest si person nyo sa inyo. Hindi rin siya loyal. So isa yun sa pinag-aawayan nyo na hindi siya guys nagiging totoo sa mga sinasabi niya sa inyo. Okay? Or sa mga ginagawa niya. So guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye.